Alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At talakayin po natin itong nangyayari ngayon kay Bong Revilla at kay Don sa isa pang bong ng MMDA na mistaken identity, na di umano daw si Bong Revilla ay lulan ng ng yung convoy pala mga ka-plastic, yung nakasakay daw, lulan daw ng convoy ni Bong Revilla na nadamay. So panoorin natin yung video. Medyo hindi malinaw sa akin kasi ngayon ko lang napanood. Suspendido si MMDA Special Operations Chief Bong Nebriha matapos banggitin si Senador Bong Revilla kaugnay ng isang convoy na dumaan sa EDSA busway. Itinanggi ng senador ang alegasyon dahil nasa Cavite raw siya at wala sa EDSA na mangyari ang umano'y paninita. Nakatutok sina Mark Salazar at Jonathan Andan. Ng tropa ko, sir. Yes, So sir. based on hearsay, wawasakin mo yung Sir, senador. I have Based on hearsay daw mga ka-plastic, baga dinig lang, chismis lang na siya ang kumomboy o yung hinuli nila ay convoy daw di umano ni Bong Revilla. Kaya galit na galit itong si Revilla dito sa isang bong na katukayan niya. So panoorin pa natin. no intention. Mainit ang bungad ng harapang Senador Bong Revilla at Bong Nebriha ng MMDA sa Senado kanina. Bong Pumutok Revilla. kasi kaninang umaga ang balitang sinita ng MMDA nang dumaan sa EDSA busway ang sasakyang lulan di umano si Senador Revilla. Pero pagdating sa Senado, inamin ni Nebriha na nagkamali sila at hindi talaga si Revilla ang sakay ng sasakyang sinita nila na dumaan sa EDSA busway. Diba? Sir, yun, Tapos yung ganyan VIP treatment, sasabihin pipiliin, ile-let go mo. Dapat tinikitan mo. yes, sir, that's my point. Di ba? Bakit mo binanggit yung pangalan ko Sir, sa media? yun po, Sana nakakaradyo po ako. bine-verify niyo muna. Sir, that's Hindi, that's what I binanggit did. mo sa radio eh. That's what I, sir, di po ako Narinig ko yun. in-interview na sinabi ko po na nandun kayo. Wala po akong binanggit na ganun. Just that, nandun po ako, na nagraradyo po ako, narinig po nila. Sabi ni Nebriha, hindi niya personal na nakita kung sino ang sakay ng sinasabing sasakyan ng senador dahil malayo siya rito. Niradyo lang daw ito sa kanya ng kanilang enforcer. Tao lang po tayo. Ni radyo lang pala. Nagtuturoan na sila na kung sino yung nagsabi na si Bong Revilla ang lulan ng convoy na yan. Di ba? VIP treatment dapat tinikitan mo. Tama. Di ba? Dapat bago ka magturo ng isang bagay, make sure na si Bong Revilla yung nakasakay doon. Kaya sumakay man si Bong Revilla man doon o hindi, tingnan, mahirap na po. Kasi alam mo naman kapag VIP mga ka-plastic hindi naman binubuksan basta-basta yung sasakyan. At madali lang naman ma-verify ka yung plate number at yung mga oras na yon kung talagang bumabiyahe si Bong Revilla sa bandang EDSA. Diba? Mga naipit sa sitwasyon si Bon Regilio. Regilio ba yun? Po tayo nagkakamali. Eh ngayon, kung nagkamali po yung enforcer ko, kung nagkamali siya, ako na po ang sasagot nun. Hindi kasama sa Senado ang sinasabing enforcer. Gate naman ni Revilla, nasa Cavite siya kaninang umaga nang pumutok ang balita. Kaya imposible raw na nasa EDSA siya noong mga oras na iyon. Pumagitna naman si MMDA Chairman Romando Artes at inanunsyong suspendido muna si Nebriha ng kalahati o hanggang isang buwan simula bukas habang iniimbestigahan nila ang insidente. Ang pagkakamali po ni Colonel Bong, sinabi niya na kung naandyan si Senator Revilla, huwag mo nang tikitan, patakbuhin na. Unfortunately, may media pong katabi si Colonel Bong na narinig yun. Na yun po yung
nag-spread. Tinetrace na raw ng MMDA kung sino talaga ang may-ari ng sinitang sasakyan na may protocol plate at kung bakit nadawit ang pangalan ni Senator Revilla. Sinisilip na raw nila ang mga hawak nilang CCTV footages at pag nakilala nila ito, ire-report nila sa LTO para ma-issuehan ng show cause order at Magandang idea yun. I-reveal yung CCTV para malaman nga naman kung sino talaga yung nandun. Di ba? Galit na galit si Bong Revilla eh. Kaya itong si Tokayong Bong, hindi na makatingin ng diretsyo. Siyempre, nakabangga niya, senador. Di ba? Di nga malaman kung sino yung naglabas ng salitang Bong Revilla. Walang lakas ng loob na magturo. Di yung mga tauhan lang naman niya nagsabi nun. Di, moral lesson yan na bago ka magbitaw ng pangalan, make sure na na-verify mo na sila talaga yun nandoon sa sasakyan. Mamaya ibang politiko pala yung nasita ninyo. Alay mo kung politiko ng mayor yan, gobernador, di ba? Tapos si Bong Revilla na nananahimik, nasa Cavite pala. Siya pa yung nadali. Diba? mapatawan ng parusa. Sa huli, tinanggap ni Revilla ang sorry ni Nebriha. Again, pasensya na po. At Apology accepted. salamat po. Salamat po. Ayun na. Hindi na rin daw itutuloy ni Senador Bong Revilla ang plano niyang iparicall ang budget ng MMDA. Hindi naman daw kasi kasalanan ng buong ahensya ang kasalanan ng iilang tauhan nito. Kaya naman pala eh. Masisilip pa yung budget ng MMDA, di ba? Nagkasilipan na ng baho. O, di ba? Once na galawin mo si Bong Revilla, may butas siya para sa'yo. Yun yung point of view dyan. Di ba? May anomalistic din na nangyayari sa MMDA. At marami nakakapagsabi niyan. Hindi na lang nagsasalita yung mga maliliit na tauhan ng MMDA. Kaya yun, inurong ni Bong Revilla yung plano na hanapan ng butas ang MMDA. Ganun pa man mga kaplastik, bago tayo magbintang ng isang ma-impluwensyang tao, make sure nyo na yung nakasakay talaga ng sasakyan na yon ay si Bong Revilla. Di ba? Sa susunod, i-verify nyo muna ha. Buksan nyo muna yung windshield ng sasakyan at kilalanin nyo muna yung taong nasa loob nun para hindi kayo nadedeyado. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sir, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga kaplastic, and this is Cambid commentary video ng video live stream, signing out. Alright Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.